So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako si Metis Pashan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the new series which is leading by example in the family, and our topic for today is visionary model. Our scripture is all about Genesis chapter 12 verse 1 to 2. So, NA version, the Lord said to Abram, leave your country, your relatives, and your father's home, and go to a land that I'm going to show you. I will give you many descendants, and they will become a great nation. I will bless you and make your name famous so that you will be a blessing. So, tungkol sa nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay tungkol sa pagtuturo na hindi galing sa karunungan ng tao, kundi sa karunungan ng Espiritu. So, binibigyan din ito na ang tunay na karunungan ay nagmumula sa Diyos at ang mga espiritual na katotohanan ay dapat na ipahayag gamit ang mga salita na kinasihan ng banal na espiritu. So, para sa isang pamilya is nangangahulugan ito na ang ating mga pananaw at direksyon ay dapat nakaayon sa kalooban at gabay ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is visionaries are role models for their family. So, ang mga visionaries ay gumagabay sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng paggawa ng tamang halimbawa. So, sila yung nagpapakita ng pananampalataya, integrity, at yung pagtitiwala natin sa Diyos na dapat tularan ng bawat miyembro ng pamilya. So, second teaching is our vision must come from God. So, yung tunay na direksyon natin para sa pamilya is dapat nagmumula ito sa Diyos. So, ang mga vision na hindi nakaayon sa kanyang salita ay nakakadulot ng kalituhan. So, kailangan natin hanapin yung kanyang kalooban sa lahat ng ating ginagawa. So, yung third last teaching is our vision must focus on internal values. So, dapat yung mga vision na nakatuon ay dapat nakatuon lamang ito sa makamundong tagumpay. So, yung mga nakatuon lamang sa makamundong tagumpay ay pansamantala lamang ito. So, dapat nating ituon ang ating mga pangarap sa mga bagay na may walang hanggang halaga, tulad ng pananampalataya, pagmamahal, at paghubog ng makadiyos na character. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is be a visionary role model for your family. So, dapat ay maging inspirasyon tayo sa ating mga pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng malinaw na direksyon mula sa Diyos. So, dapat hayaan nating makita nila yung pagkilos na may layunin at pananampalataya. So, second is prioritize internal vision over temporal ones. So, dapat natin ito ng ating mga layunin ng pamilya sa mga bagay na may pangmatagalang epekto. So, dapat higit pa sa material na tagumpay, turuan ang aking pamilya na unahin ang relasyon sa Diyos at pagmamalasakit sa kapwa. So, last is lead your family to follow God's vision. So, dapat natin gawing layunin ng pamilya ang sundan ang kalooban ng Diyos at gamitin ang oras upang magtipon sa panalangin, pag-aaral ng Bible at paggawa ng mga gawaang nakakalukod sa Kanya. So, ngayon, dadako na tayo sa ating discussion which is our last part. In our discussion talks about why is being a visionary leader of the family important. So, meron akong 5 na sinet dito. Una ay set a clear direction for the family. So, yung pagkakaroon kasi ng isang malinaw na pananaw ay nagbibigay na layunin at pagkakaisa sa pamilya. So, ang visionary leader ang gumagabay upang bawat miyembro ay makapunta sa tamang landas. So, second is strengthen faith and character. So, yung visionary leader is nagtuturo ito sa pamilya na magtiwala sa Diyos sa bawat takbang na ating gagawin. So, sa ganitong paraan kasi is lumalalim yung kanilang pananampalataya at nagiging matatag ang kanilang moral na pundasyon. Third is inspire unity and cooperation. So, kapag malinaw kasi yung direksyon is mas nagiging madali para sa mga pamilya natin na magkaisa at magtulungan upang makamit yung layunin na gusto natin. So, ang visionary leader ang nagtutulak sa kanila na magtulungan para sa layunin ng Diyos. So, last na pala to, 4 na po pala ito. Last is ensures an internal impact. So, bilang visionary leader na may makadiyos na vision, ay hindi lamang ito nag-aambag ng temporary
na tagumpay ng pamilya, kundi ginagabayan din sila ito patungo sa mga bagay na ma-internal na halaga tulad ng kaligtasan at pagpapalaganap ng ebanghelyo. So, ngayon po, magpe-pray na po tayo. Lord God, salamat sa iyong gabay na nagbibigay sa amin ng liwanag na malinaw na layunin at direksyon. Lord God, tulungan mo kaming maging mga leader na may pananaw na mula sa iyo, na naglalayong magbigay inspirasyon at magkaisa sa aming pamilya. Lord God, naway ang aming mga desisyon ay laging nakaayon sa iyong kalooban at naway ang aming buhay ay magturo sa aming pamilya ng pagmamahal at pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.